truly, O God, you deserve all the praises and all the glory and all the thanksgiving. Thank you, God, for creating us according to your own image to worship you and to magnify your name. Lord, as we come to you in this wonderful morning, humihingi po kami ng tawad anumang kasalanan na nakikita mo sa puso namin at isipan. Linisin mo kami ng inyong buhay at banal na dugo. And I pray, Father God, idamit niyo po sa amin ang damit na iyong pong katwiran. At pinasasalamatan ko po kayo sa buhay ng maraming mga tao na narito ngayong pong umaga na nagbibigay ng papuri at pagsamba sa iyo. Inuna nila ang iyong kaharian at ang iyong katwiran. At ayon sa pangako mo, O God, lahat ng pangangailangan nila idaragdag mo. Thank you so much, Lord. And I also pray, protect all our brethren who are still on their way here, God. And I also pray, anoint all the worship services of JA1 nationwide and worldwide today. Thank you, Lord. And we promise, your name alone will be lifted up, be glorified. Huwag mo ding hayaan, O Diyos, na lalabas po kami sa bulwagang pong ito, O God, na hindi namin dala ang tagumpay. We give you praise in Jesus' name. Everybody shout and say Amen and Amen. You may be seated, please. Let's declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, is the anointed one. Amen. JA1 culture, sabi-sabi natin bigkasin, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. The Lord will be glorified today. Good morning. Sino po lahat ang mga excited ngayon sa gagawin ng Diyos? Hallelujah. Again, thank you so much sa inyo po mga prayers sa 2 weeks po namin na wala po dito ni Reblin at kasama din si Pastor Medi. Nag-mission po kami sa London, England, saka sa Liverpool. At ang Diyos ay muli niyang ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa lugar pong iyon. To God be all the glory. Maraming pinagaling ang ating Diyos. Hallelujah. At ang Diyos ang naluwalhati. One of those person whom God healed ay yung pong isa nating kapatid na meron po siyang bukol sa kanya pong breast. At nagpatuto po siya, sabi niya sa akin, Bishop Art, ipag-pray niyo po ako dahil po meron po akong bukol sa aking breast. And in fact, ako ay nagpa-biopsy na po and I'm still waiting kung ano po ang result nito. At ito po, matigas po ang aking pong dibdib ng breast ko, sabi niya. So, of course, pinag-pray po natin and we declare divine healing sa kanya. At tinanggap po niya yung healing at the following day nagulat po siya at tinestify po niya kagad sa kanya pong husband na ang kanya pong bukol na napakatigas ay bigla pong tinanggal ng ating Panginoon. Amazing. Amazing. Then, isa naman pong kapatid po tayo na ang kanya pong anak na magto 2 years old pa lamang ay lagi nang may sakit, lagi nang nasa hospital at maamoy lamang po niya yung niluluto na kaldereta o kaya yung pong makahipo lang ng mani o makainom o makaamoy ng nilutong mani o whatever matats lang niya ito ay halos hindi na po siya makahinga. At yung po pala ay nung pinag-pray ko yung kanyang po mother ay 4 po ang kumarga sa kanyang kaluluwa. Ang isa po doon ay may allergy sa pistachios at saka ng mani.
At yung pala, ang siya na-absorb nung bata. At yung isa naman kumarga sa kanya ay isa pong namatay sa asma, kaya pala halos hindi makahinga yung bata. And praise the Lord, habang kami nandoon, matapos na ma-deliverance yung kanya pong mother, yung baby po ay bigla pong pinagaling ng ating Diyos na buhay. To God be all the glory. At marami pa po mga deliverance na nangyari. At of course, kung isa-isayin ko po, kulang po yung aking pong oras. A lot of people are being healed. Tulad po ng isang kapatid po natin, iba't iba po ang kanya pong nararamdaman, hindi niya maintindihan. Yun po pala, mahigit 800 na kaluluwa ang karga po niya. Na mga taga-tribo. Paano natin ma-explain po yun? Pero praise God, after na deliverance niya, nakaranas po ng kompleto pong kalayaan. At doon niya na lang masabi niya, ganun pala, kaya pala, maski na anong sipag ko, hindi po ako nagtatagumpay. Yung pala, marami pong mga espiritu na kumukontrol po sa kanya. Pero praise God, God is alive. Our God is our delivering and our healer and wonderful God. Praise God. Praise the Lord. And I just want to welcome all our brethren who came here, first-timer. May I see the hands of those brethren who came here for the first time? Yan. Brother Kenneth Holland, welcome to the Jewan family. He is from Canada, Vancouver. Praise God. He just came just to visit his friend. And welcome, sir. Praise the Lord. At nandito rin po yung mga kapatid po natin from London. Ang mag-asawang Sister Joy and ang kanya pong asawa. Praise God. Welcome. And to all our first-timer, welcome to the family of JA1 Church. Rest assured na may gagawin po ang Diyos sa buhay po ninyo. Amen? Okay. At doon sa mga first-timer, mamaya ay pupunta po kayo sa ating pong welcome VIP room upang kayo po ay i-bless po doon mamaya. Okay. Ang ating pong topic po ngayon ay pinambagatan po natin itong everybody say riches. Come on. Yeah, rich and generous. May I see the hands of those people who are rich? Ako, ang sabi ko, sino po dito yung mga mayayaman? Hallelujah. Nandun pala yung inanak si Oliver from Canada din. All right. Welcome, anak. Okay. Now, sino muli dito ang mayaman? We are and you are. Now, rich and generous. Sino yun? Rich and generous. Marami pong nagsasabing mayaman sila, pero kuripot. Ang tunay po na mayaman ay generous. Why? Dahil marunong silang tumulong sa kanilang kapwa. Ang tao pong kuripot, mahirap ang buhay po noon. Bakit? Kuripot. Now, ang tao naman na mayaman ay sadyang generous. Bakit? They love to give. Kaya po sila yumaman dahil po sa sila'y mapagbigay. Okay, pag-aralan po natin ito ngayon. Let us open our Bible in 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19. Teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which is so unreliable. Their trust should be in God, who richly gives us all we need for our enjoyment. Tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. By doing this, they will be storing up their treasure
as a good foundation for the future so that they may experience true life. Tagalogin natin. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Lumilipas po pala talaga ang kayamanan. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Remember that word, magpakayaman sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makapag-iimpok sila para sa mabubuting pundasyon o mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Alam nyo, the control of the wealth of the world is essential for the kingdom of God to accomplish its task to prepare people of the earth for the Lord's second coming, to prepare them for the great end time harvest of souls into God's kingdom. Ang totoo, ang kayamanan ay galing sa Diyos. Tama ba? Galing sa Diyos ang kayamanan. Ang kayamanan ay pinagkatiwala lang ng Diyos sa tao. Kung babasahin po natin ang Book of Genesis, chapter 1, verse 26 up to 28. Ang sabi niya, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. At nilikha niya ito. At binigyan niya ito ngayon ng pamamahala. Sabi niya, pamahalaan ninyo ang buong daigdig na binibigay ko sa inyo. Nilikha niya doon ang hayop, nilikha niya ang halaman, nilikha niya ang lupain. All of this are being created by God. And He gave it to the human being to subdue it. Ang ibig sabihin ng subdue it, to manage it. So ang tao ang binigyan ng authority na mamahala ng mundo. Nasa sa tao ngayon kung paano niya ito ngayon payayamanin. Nasa tao ngayon kung paano niya pagandahin ang kanyang lupain. Nasa tao ngayon kung paano niya pararamihin ang kanya pong hayupan at mga kabuhayan. Now, kapag ang tao ay masipag, giginhawa ang buhay. Ngunit kapag ang tao ay tamad, huwag daw pakakainin. May kausap ako? Why? Sapagkat nung nilikha ng Diyos si Adam, Adam means to toil the earth. Ang ibig sabihin po ng Adam ay mag-manage ng lupa. Pagandahin ito. Kaya kung ikaw ay tamad, hindi ka raw pwedeng pakainin. We are living in this world according to our own strength and to our own wisdom that comes from God. Now, bakit iba't iba ang level ng buhay ng tao? Iba't ibang level ng buhay ng tao dahil iba't iba ang abilidad ng tao. Ang sabi ng Book of Deuteronomy chapter 8 verse 18, I have given you the ability to get wealth. Binigyan ko kayo ng talento para maging mayaman. Ang napagkakatiwalaan sa maliit, napagkakatiwalaan sa malaki. Kaya kung maliit ngayon ang iyong kaalaman, pwede itong madagdagan. Kung maliit ang iyong kaalaman, yun din lang ang iyong kabuhayan. Ngunit kapag lumaki ang iyong kaalaman, lalaki din ang iyong kabuhayan. That's the reason why nagsisimula ang tao sa pag-aaral.
Habang ikaw ay nag-aaral, nagkakamit ka ng karunungan. Habang ikaw ay dumudunong, makakatapos ka ng pag-aaral mo, magkakaroon ka ng maraming ideas kung paano ka maghanap buhay. Then, nagsisimulang ikaw ay ma-promote. Hanggang sa ikaw ay magnegosyo. At sa pagninegosyo mo, nagsisimula ka rin sa maliit. At pagkatapos noon, pag na-master mo ang maliit mong business, madali mo itong ma-replicate. Yan ang reason kung bakit iba't iba ang level ng buhay ng tao. Now, habang ikaw ay nabubuhay, hindi ka dapat nawawala ng pag-asa. Kung may masagana kang kapitbahay, yun po ang pinaka-challenge mo. Kung paano ka rin maging masagana, hindi mo kailangan kainggitan, kundi ikaw ay ma-challenge na ikaw din ay umangat ang buhay. Why? It is because inalaw ng Diyos na makita mong sila masagana, na ibig sabihin, kaya mo din maging masagana dahil ikaw ay may pananampalataya. May kausap ako dito? Okay, now, ang purpose ngayon ng wealth na ibibigay ng Diyos po sa atin ay bilang isang mananampalataya ay para gamitin po ito. Ang kayamanan ay hindi po pwedeng itago. Pwede kang magbangko, ngunit kailangan mo itong laruin para ito po ay dumami. At ang pagdami naman po nito ay para magamit mo sa iyong kapwa, pagtulong sa iyong kapwa. Ngunit kapag itinago mo lang ang pera mo, ano man ang dami po nito, at hindi mo ito ginastos, ang tawag po dyan ay fake. Fake ang pera mo kasi hindi mo ito napapakinabangan. May kausap ako? Bakit? Lahat ng kayamanan na mayroon tayo sa mundo, ito po'y kayamanang iiwanan. Kaya pala ang purpose ng kayamanan na ibibigay ng Diyos sa iyo, una, binigyan kanya ng abilidad, binigyan kanya ng lakas, binigyan kanya ng talino para maghanap buhay. At ang purpose po naman nun, ibibless ka ng Diyos para sa iyong mga kayamanang taglay, magamit mo ito sa ikapupuri ng Diyos na nagbigay ng talino, kasaganaan at lakas sa iyo. That's the purpose why God bless you. That's why trusting those who will handle the wealth to support the last great revival on earth is part of the plan to prepare the earth before the Lord's return. Kaya bilang mga mayayaman, you must be generous. Ang purpose pala po niyan ay para gamitin sa ikapupuri ng kanyang dakilang pangalan. In what way? Magbigay ka, tumulong ka sa mga tao, pagdating sa mga misyon, upang sa gayon may pangaral ang mabuting balita. Again, ang purpose ng kayamanan na binigyan ng Diyos po sa atin ay para magamit para sa kanyang kapurihan. May kausap ako? Yes. At ito yung nakita ko sa Biblia na ang sabi po ng book of Genesis chapter 2 verse 15, ang sabi niya, the Lord God placed the man in the Garden of Eden to tend and watch over it. Nilikha daw ng Diyos ang tao, inilagay niya doon sa Garden of Eden upang ito ay kanyang pangalagaan. Another thing, ano bang meron sa Garden of Eden? Ang mga bagay na naroon ay isa po siyang kumpleto na kailangan ng tao para ito ay gawin, palaguin at ikabuhay. Ang sabi po ng book of Psalm 145 verse 16, ang sabi niya, when you open your hand, you satisfy the hunger and thirst of every living things. Remember the word
every living things. Look at me here. Kaya nung inilagay ng Diyos si Adan doon sa Garden of Eden, kailangan buksan niya yung kanyang kamay para ito ay una, bungkalin. Pangalawa, para pakainin ang mga hayop. Pangatlo, para alagaan ang mga halamanan. Again, ang purpose noon para ito ay payamanin. Kaya sabi mo sa katabi mo, payamanin mo anumang meron ka. Palaguin mo anumang meron ka. You know why? Dahil hindi lang yan para sa iyo. Yan ay para sa pamilya mo at para sa ibang tao. Acts chapter 14 verse 17 says, "But he never left them without evidence of himself and his goodness. For instance, he sends you rain and good crops and gives you food and joyful heart." Ang Diyos mismo ay nagbibigay ng ulan. Nagbibigay po siya ng pagpapala sa lahat ng tao at pagkain para ito ay ma-enjoy. So ang purpose ng blessing is to enjoy. Tama ba? Ngayon, ang verse na ito, minsan ay nalilimutan na nila. Sa kanilang kakuriputan, hindi na nila magawang ma-enjoy ang blessing nila. Why? Dahil ito'y kanilang itinago. Ganito yung pag-i-enjoy ng blessing. Ang blessing na mayroon ka, hindi para lang sa'yo, kundi para pasayahin at tulungan ang iba. Yes? Para tulungan ang iba. You know why? Kapag hindi mo na nagamit pala yung pera mo, ang sabi ng James chapter 5 verse 2, your wealth is rotting away and your fine clothes are moth-eaten rags. Mayroon pong tinatawag na warning sa mga mayayaman. Makinig kayo mabuti. Sandali, sino muli dito mga mayayaman? Makinig ngayon ang mga mayayaman. James chapter 5 verse 1. Ang sabi niya, chapter 5 verse 1. Ang sabi niya, pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulhol dahil sa mga kapighatian darating sa inyo. Verse 2. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng mapanirang insekto ang inyong mga damit. Verse 3. Kinakalawang ng inyong mga ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na tutupok sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Okay, napansin niyo po yung inimpok ninyo para sa huling araw? May mga taong impok ng pera, bilang ng pera, pero hindi na nila nagagamit ang kanilang pera para sa pagtulong sa iba. Ang purpose pala ng pera ay itulong sa marami. The more ka palang tumutulong, the more ka palang bibigyan ng ating Diyos. Sa Bible, tinuruan tayo ng Diyos ng pagbibigay. Tama? Kaya mayroon pong word na, the more you give, the more you receive. Luke chapter 6 verse 38 ba yun? The more ka nagbibigay, the more ka palang tatanggap. Kaya magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Grabe ha, magbigay ka, ang Diyos naman magbibigay sa'yo. Huwag kang magbigay, hindi ka rin niyang bibigyan. Napansin po ba ninyo na ang mismong tubig na galing sa tangke, pag ito po'y nakasarado, walang dadaloy,
at mabubulok yung tubig na yon. Pero the more na ito ay binubuksan mo at ginagamit mo, sariwa ang dumarating na tubig sa iyo. Ibig sabihin, the more you give, the more you receive. Ibig sabihin uli, paganda ng paganda ang buhay mo dahil nagagamit mo ang pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Okay. So, dito ko'y nakita ngayon kung paano ang isang tao ay mapagkakatiwalaan. Balik tayo ngayon sa ating pinag-uusapan. Ngayon, sabi niya ngayon dito, nagbigay ang Diyos ng example doon sa Philippians Church. Philippians chapter 1 verse 5. Si Pablo ay sumulat sa mga taga-Pilipos at sinabi niya ang kanilang pagiging generous people. Philippians chapter 1 verse 5. Ang word ni Pablo sa kanila ay, kayo ang tumutulong sa akin. Kayo ang nagpapalakas sa akin. Kayo ang mga tao na sa aking pagmisyon, sinuportahan ninyo ako. Kaya pala si Pablo ay lagi siyang nag-encourage na dahil sa inyong pagkikisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Si Paul, dire-diretso ang kanyang paglilingkod dahil may mga tumutulong sa kanyang pagmimisyon. Gusto ko maintindihan niyo itong mabuti. Ito palang mga taga-Pilipos, mayayaman. And their motives is to support the mission work of Apostle Paul. At dahil po doon, sabi ng chapter 4 verse 15 ng Philippians, alam naman ninyong mga taga-Pilipos na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia. Noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Nabigkas ito ni Apostle Paul sapagkat binibigyan niya ng diin ang mga tao po palang masagana, ang puso't isipan ay kailangan tumulong sa pagkakawang gawa, lalo tigit sa pangangaral ng mabuting balita. Yes. That's why si Paul, pinuri niya ang church ng Philippians. They are a great supporter. Yan din ang binigkas ng Philippians chapter 2, verse 25 up to 30. Paul preached the word of God because somebody helped them. Ang sabi nga ng book of Romans, chapter 17, paano maniniwala ang mga tao kung walang mangangaral? Paano naman may mangangaral kung walang ipapadala? Paano naman may ipapadala kung wala naman tutulong? Bakit lumaki ang JA1 Church? It is because marami tayong mga kapatiran, bukas ang palad sa pagkakawang gawa. Now, bakit ang J1 Mega Church ay nagkaroon ng tulad nito? Bakit ngayon ang JA1 Church ay meron ng 319 churches nationwide and worldwide within 25 years? Nagsimula lang ang inyong pong lingkod sa puno ng ilalim ng puno ng mangga. Nangaral ng mabuting balita
naglalakad papuntang Isla Verde at sa iba't ibang mga barangay. Bakit mabilis itong lumago sa biyaya ng Diyos? It is because may pinangmasahe, may pamasahe ang inyo pong lingkod. May pamasahe ang mga pastor po natin. Ang mga pastor po natin ay hindi po nagugutom. Masaya po silang nangangaral ng mabuting balita. Mayroon po tayong binabayaran ng mga kuryente at mga rentals noong unang panahon. Bakit dire-diretso ang pangangaral natin ng mabuting balita? Sapagkat ang JA1 Church people ay very generous and they supplied the needs of the church. Bakit noong unang panahon, ang sabi ng maraming tao, ang samahan ng mga born again na JA1 ay samahan ng mga mahihirap? Dahil nagsisimula tayo, puro tayo lakad. Wala nakaparada mga sasakyan sa mga churches po natin. Kaya pinagtatawanan tayo ng maraming tao noon. Samahan ng mga born again na yan ay samahan ng mga mahihirap. Noong narinig ko po yun, pinag-pray kong mabuti na ang mga J1 people ay matuto sa pagbibigay para lalo silang yumaman. Purihin ng Panginoon sa aking pong pananalangin. Ang mga mahihirap natin mga kapatiran, nagkaroon ng kanya-kanyang negosyo. Sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa pagbibigay, God bless them mightily. Now, nakapagpatayo po tayo ng ganito pong gusali, ng ganito pong worship center. Ngayon, nabaliktad ang lahat ng confession ng mga persecutor po natin. Ngayon, ang binibigkas nila, samahan lang naman ng mga born again na yan ay samahan lamang ng mga mayayaman. Say hallelujah! Tell to the person next to you, you are rich. You are blessed. Why? Natutunan po ninyong tanggapin ang aking mga sinabi sa inyo. In-encourage ko kayo na maging tapat kayo sa Diyos na buhay. Ano ngayon ang nangyari? Ang buhay ninyo ay pataas ng pataas, pangat ng pangat, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti. And this is my prayer. You know why? Kaya ako nagpipray na sumaga ng buhay ng mga J1 family. It's because I want them to sustain the needs of the church. At the more pala tayo nagkakaloob, the more na lumalawak ang ating pong gawain. Kaya maniwala kayo, God will surely 101% payayamanin ng Diyos ang buhay natin sapagkat yan ang mission heart natin. Say hallelujah! Kaya huwag kayong magtaka kung bakit ang buhay niyo ipaganda ng paganda. At kung may mga J1 people pa na ang buhay ay hirap, tinuturoan ka ng Diyos ngayon, ikaw ay maging tapat sa Panginoon at mararanasan mo ang iba yung milagro ng kasaganaan. Amen? Hallelujah. You know why? Because the Lord promised to supply your needs. Pinangako ng Diyos ito na isusupply ng Diyos ang iyong mga pangangailangan. Walang maghihirap na JA1 people na tapat sa Diyos. Now, patayo tayo ng patayo ngayon ng mga church building. Sa ibang bansa, bumibili po tayo ngayon ng mga properties natin. Sa Pilipinas, bibili tayo ng mga properties. You know why? Mga outreaches po natin, pinayayaman ng Diyos na buhay. Dahil inilagay nila sa kanilang puso at kaisipan, lahat ng mayroon sila sa Diyos ito galing at kailangan maparangalan ang Diyos sa kanila pong mga kayamanan. Rich and generous. Walang JA1 family na ganito kalaki kung hindi generous ang pamilya nito. Say hallelujah.
Hindi isang pagmamalaki. Tinuruan ako ng Diyos na ibigay ang meron po kami. Para lamang sabihin ko sa maraming tao, kayang ibalik ng Diyos ang anumang ipinagkakalob namin. Nung hiniling ng Diyos sa amin ang aming lupa't bahay, ibinigay po namin ito para lamang sa karagdagan ng pagpapatayo ng building. At praise the Lord, after 3 years, ibinalik ng Diyos ang aming pong bahay. 3 doble ang ibinigay niyang bahay sa amin. Nung sinabi ng Diyos sa akin, ibigay mo ang magbigay ka ng 1 milyon, I give it. Ang saya. Bakit? Ang Diyos ang nag-utos na ako'y magbigay. At ibinalik uli ng Diyos. Ang sabi ng Lord, magbigay ko uli ng 1 milyon. Hindi na po libong pinag-uusapan, milyon. At ang saya ko, magbigay. Sabi ko, Lord, grabe, milyonaryo pala ang Bishop Art. Hallelujah. Sasabihin ko sa inyo, if your bishop is being blessed by the Lord, dadalo yan sa buhay nating lahat. Nung una, ang sabi ko, Lord, hinihingi niyo ang aming lupa't bahay, saan titira ang aking mga anak? Pero mas sinunod ko pong ibigay sa kanya ang aming lupa't bahay, nangupahan po kami. Why? Alam ko, sa puso at isipan ko, ang mayroon kami galing sa kanya. At kung mahiningi siya, alam ko, ibabalik niya ng siksik, liglig at umaapaw. Nung sinabi ng Diyos sa akin, ibigay mo ang iyong kotse doon sa pastor na yun. Ibinigay namin. At ibinalik naman ng Diyos, binigyan kami ng mas magagandang sasakyan. Hindi padadaig ang Diyos sa bigayan. Kaya nga, the more you give, the more you receive. Pero ang taong kuripot, hindi niya maintindihan yon. Ano? Ibibigay ko? Pagkatapos nun, mawawalan ako? Naka, hindi na. Mali. Pag sinunod mo ang sinabi ng Biblia, ikaw ang magtatamasa ng mga pinangako niya. Now, J1 Church is the biggest church building we have now sa buong Southern Luzon. Bakit ang daming nabuborn again? Dahil maraming generous people like you and me. Rest assured na ang iyong pagiging tapat sa Panginoon at masayang pagbibigay, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng iba yung gantimpala na nakalagay sa Biblia, wala ka daw sukat pagkalagyan. Sabi mo sa katabi, sasagana ang buhay mo. Anong purpose ng kasaganaan na tatamasahin mo? Ang purpose niyan para magamit ka ng Diyos sa pagkakawang gawa. Kaya ang sabi ni Pablo, my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Mayroon po tayo isang kapatid na nasa London. Nag-testify po sa akin. Bishop Art, bata pa po ako, umati na po ako sa JA1. Ang hirap ng buhay namin pamilya. Nag-iisa po ang aking pong ina. At kami magkakapatid, nandudul lang kami sa tramo. Pero pinangawakan ko ang bawat mga salita na binibitawan ninyo. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po, nandito ako sa London. Ngayon po, mayroon akong sariling bahay. Ngayon po, pinagsagana kami buong mag-anak. At doon niya ngayon napatunayan, mula sa wala,
nagkaroon sila dahil sa kanilang sinimulang pagiging tapat. Ang pagbibigay, hindi po kinikwenta ang laki, kundi nagsisimula sa maliit. Habang nagbibigay, natututo ka na sa pagbibigay ng pataas, ng pataas, ng pataas. Bakit? Nagsimula ka magbigay ng maliit. Ang Diyos naman nagbigay na sa iyo na malaki. At dadagdagan mo muli. Upang dadagdagan muli ng Diyos. Again, padagdag ng padagdag ang pagbibigay. Ang Diyos naman, padagdag din ng padagdag ang kanyang ibibigay sa iyo. Ang kayamanan sa mundo, iiwanan natin yan. Tama? Sa totoo lang, pinag-aawayan po ang kayamanan. Kaya gamitin mo ang iyong kayamanan sa ikapupuri ng Diyos. Kainin mo ang gusto mong kainin, pero tiyakin mo lamang na hindi makakasama sa katawan mo ang kakainin mo. Bilhin mo ang magandang sasakyan. Bumili ka ng magandang bahay na tirahan mo. Anyways, lahat yan ay iiwanan mo. Ang mahalaga sa lahat, tapat ka sa Diyos. Tumutulong ka sa kapwa. Ang Diyos ay hindi magsasawa sa pagbubuhos ng pagpapala sa iyo. And one time, meron po akong bibilin para sa akin pong mga anak na lupa para sa kanila pong negosyo. Alam nyo, noong nagkasundo na po kami, ibibigay ko po yung 1 million. Ako po yung nagdadrive. Pagdating ko po doon sa may Lions, papunta na po sa aming usapang lugar, sabi ng Diyos sa akin, anak, ibigay mo sa akin yon. Sabi ko, hindi ko na mabibili yun. Ibigay mo sa akin. Sabi ko, okay. Tinawagan ko kaagad yung isa nating kapatid na kapatid nung may-ari ng lupa. Pwede ba sabi mo sa kapatid mo, hindi ko na itutuloy ang pagbili ng lupa dahil hiningi ng Diyos sa akin yung pambili ko. Sabi, ay ganun. Oo, please. At pagdating ko dito kay Sister Emmy, may ibibigay ako sa iyo. Binigay ko sa kanya ay ang sapatos. Box ng sapatos. Akala niya, regalo ko sa kanya. Ay, thank you. Akala niya, naregalo ko ng sapatos. Sabi ko, buksan mo. Pagbukas po niya, 1 million. Sabi ko, para saan ako ito? Sabi ko, hiningi ni Lord sa akin. Yan ay naipon ko. Hiningi niya para sa curtain wall. Ang sarap magbigay. Maniwala ho kayo. Maaari sabihin nyo, ikaw Bishop, mayroong kanyan, kami wala. Again, nagsisimula ang pagbibigay mula sa maliit at palaki ng palaki. That is the mega church. Now, we are worshiping the Lord in this fully air condition with 9 stories building. Komportable. Why? Dahil ginamit ka ng Diyos, ginamit ako, ginamit tayo para maging komportable tayong sumasamba sa Diyos na buhay. Say hallelujah. That's why the Lord promised to supply your needs. Anong purpose muli? Bakit susupply yung pangailangan mo? Para sabihin niya sa mga unbeliever, gayahin ninyo ang aking mga anak na sumasamba sa akin. Kaya ang sabi ng Book of Malachi, chapter 3, verse 15 up to 18, ipapakita ko ang kaibahan na naglilingkod sa akin at nang hindi naglilingkod. Iba ang buhay ng taong naglilingkod sa Diyos at nang hindi naglilingkod.
Serve God with gladness and you will experience your amazing victory. Say hallelujah! Now, sinong gusto makaranas? Una, God must remain first in your life. Ang unang hakbang na gagawin mo para ikisumagana, manatili kang ang Diyos ang una sa buhay mo. Dapat manatiling una ang Diyos sa buhay mo. Ang book of Matthew chapter 6 verse 24, sinabi niya, walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Makinig kayo mabuti. Sa J1 Church, ang sentro natin ay si Lord. Lakas eh. Now, ang kayamanan, alipin natin. Si Lord ang kayamanan natin. At ang kayamanan ng pera, mayroon tayo, yun ay galing sa Diyos. Yun ay gagamitin natin sa ikapupuri ng ating Panginoon. That's why, huwag nakafocus ang isipan at puso sa pera. Ang pera ay sadyang darating pag masipag ka. Amen? At ang pera ay gamitin mo sa ikapupuri ng ating Diyos na buhay. That's the number one. Focus on God. He is the great supplier. Ang sabi ng Bible, sa book of Haggai chapter 2 verse 8, ginto at pilak ay akin. At ikaw at ako'y tagapagmana ni Kristo. Kaya yon ay kanyang padadaluyin sa buhay mo. Number 2, we must first be trustworthy with the gifts God has already given us. Kailangan mo daw mapagkatiwalaan ka. Sabi po ng Luke chapter 16 verse 10 to 11. Kailangan mapagkatiwalaan ka. Ang sabi niya dyan, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Guys, managitili kang tapat kay Lord. Mapagkakatiwalaan ka. Mga kapatid, ito yung nakita ko sa buhay ng marami. Sila na nagbibigay ng halaga sa maliit na bagay, na pagkakatiwalaan sila sa malaking bagay. Kaya pala paangat ng paangat ang buhay ng taong napagkakatiwalaan. Amen? Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Ang kayamanan natin sa mundo'y pangsamantala. Ang tunay na kayamanan ay sa buhay na walang hanggan. Praise God! Number 3. Ang sabi ng number 3, we are called to be good stewards with what He is about to give us by giving to the poor and tithing to His church. Proverbs 22 verse 9. Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Ganda nito. Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Alam nyo, marami pong mga taong nangangailangan talaga. Napansin ninyo noong nakaraan po ng pandemic, bigay tayo ng bigay,
Tapos na ang gobyerno sa ayuda. Ang J1 people, nagbibigay pa ng ayuda. Kaya pala, dineclared na tayo, super blessed ang JA1 people. Pag ikaw pala tumulong sa mga mahihirap, sa Diyos ka nagpapautang. At ang Diyos po ay tiyak na nagbabayad. Praise the Lord. Now, kayang sabi ng Book of Malachi chapter 3 verse 10, ibigay ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo. Di ba ang sabi niya dyan? Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matulungan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay nito. Kung hindi ko bubuksan ang mga bintana, tandaan nyo, everybody say marami o konti, mga bintana ng kalangitan at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Huwag kayong manghihinayang sa inyong tithes. Alam nyo, that is our secret. Kaya every Sunday, lagi ako may check. Why? I always keep my tithes because God is the one who owns what I have now. Ibibless niya ang lahat ng mga businesses mayroon po kami. Dahil naniniwala ko, ang prinsipyo ng Biblia, pag sinunod mo ito, ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay ay may kapangyarihan padaliin ang kasaganaan sa buhay mo. Doon po sa Meralco, doon kami dati nakatira ang pamilya. Ang ating po mga kapatiran, ang liliit ng bahay. Alam nyo, nakita ko ang katapatan ng mga kapatid po natin doon. Ngayon, grabe. Lahat ay may sasakyan. Nasa abroad ang mga anak. Para sila mga pensyonadong hindi mo maipaliwanag. They are super blessed. Hindi nyo alam kung ano yung Meralco. Doon po kami nakatira. Mayroon pong lugar po doon, squatter po yung gilid po namin. Ang lilit po ng bahay. But the Lord began to prosper the J1 people living in that area. Angat ang buhay mo! Maging tapat ka lang. Again, magsimula ka sa maliit mong katapatan. Kung ano man maliit mayroon ka, ibigay mo ang para sa Diyos. And you know what? Not to brag it out. I'm not only giving. Kami mag-asawa, hindi po kami nagbibigay lamang ng ikapo, kundi higit pa po dito. Why? Nasubukan ko na ang Diyos. And the last one, ask in prayer and receive. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Ito napakagandang verse na yan. John chapter 15 verse 7 up to 8. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais nyo at ibibigay ko sa inyo. Naka? Ulitin natin. Kung, pag sinabi natin kung, meaning conditional. Kung nananatili kayo sa akin, kanino mananatili? Kay Lord Jesus. At nananatili sa inyo ang aking mga salita. Sinabi ng Biblia. Hingin ninyo ang anumang nais nyo. Oh, grabe. Hingin ninyo ang anumang nais nyo. Sabi mo sa katabi, hingi. Hingin ninyo anumang nais nyo.
Shikararababakanda. Hingin ninyo ang anumang nangis nyo. At anong pangako? Ibibigay iyon sa inyo. Ay, grabe na to. Kaya hindi ako papayag na hindi ka humingi. Sabi mo ulit sa kalikuan mo, hingi. Now, anong kondisyon para mag-bless ka? Kung mananatili ka sa Diyos at ang kanyang salita'y mananatili sa iyo. Mga kapatid, napakahalaga po nito. If the Word of God is always in your heart and in your mind, meaning to say, you are living according to the principles of the Lord. The Bible says, ask anything, and it shall be given unto you. Verse 8, ang sabi niya doon sa kanyang salita sa verse 8, napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. And verse 11, ang sabi niya doon sa verse 11, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. Rich and generous. Anong utos ng Lord? Pasasaganain ka para siya maparangalan. Pangalawa, anong utos niya? Magbigay ka, maging matulungin ka. Ang purpose ng meron ka ay para itulong din sa iba. At the more na tumutulong ka, ang Diyos hindi magkukulang sa kanyang pagsusupply ng iyong pangangailangan. So that is the Word of God for you today. Rich and generous. Ang sarap tumulong. Kaya, I am a blessing. Say it again. I am anointed. Don't worry. Just obey, and you will see your amazing victory. The song says, when you feel the world is going down, don't worry, God is there. He will give you the amazing victory. Come on. Woo. When you feel the world is going down, your hope and future dreams turn around. Don't lose your faith. Stand up and praise. Let your faith arise and see His mighty power. When you feel the world is going down, your hope and future dreams turn around. Don't lose your faith. Stand up and praise. Let your faith arise and see His mighty power. Victory is yours. 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 His word and power will prevail. His promises will never fail.
feel the world is going down. Your hope and future dreams turn around. Don't lose your faith. Stand up and praise. Let your faith arise and see His mighty power. Sing this song joyfully. Come on. Victory is yours. Victory is yours. Victory is yours. Victory is yours. His word and power will prevail. His promises will never fail. Walk with faith and not by sight. Your victory is coming true. Declare His promises in you. He's faithful to do it for you. You will see all glorious things. Receive amazing victory. Pwede po ba natin palakpak ang ating kamay? We have Come on! nothing to fear. Come on. Nothing to fear in this life. We have God. Nothing to fear, God's there for you. Nothing to fear, He'll go with you. Walk with faith and not by sight. You'll be victorious. Nothing to fear, God's there for you. Nothing to fear, He'll go with you. Walk with faith and not by sight. You'll be victorious. Victory is yours. His word and power will prevail. His promises will never fail. Walk with faith and not by sight. Your victory is coming true. Declare His promises in you. He's faithful to do it for you. You will see all glorious things. Receive amazing victory. We have amazing victory. Pagin natin. Amazing victory. We are victorious. You believe it. You believe it. Amen! Do you not know that life and death is in the power of your tongue? What you confess, you possess. If you will say you are rich, then you are. If you are say you are poor, then you are. But if you will say you are victorious, then you are. Amen! I am victorious! Amen! I am rich! Sabihin mo sa kaliwat kanan mo, nothing to fear, God's there for you. Nothing to fear, He'll go with you. Walk with faith and not by sight. You'll be victorious. Sing it again. Nothing to fear, God's there for you. Nothing to fear, He'll go with you. Walk with faith and not by sight. You'll be victorious. Victory is yours! His word and power will prevail. His promises will never fail. Walk with faith and not by sight. Your victory is coming.
I have victory. I have amazing victory. I have amazing victory. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. I pray, beginning today, you JA1 family and all of you JA1 family online, you are declared rich and generous. Amen. I am rich. I am generous. Amen. Obey Jesus and you will see all His promises in your life. Lift up your hands towards heaven and say this prayer, Lord, Lord, I will obey, I will obey. and please forgive me And please forgive me for all the sins that I have done. for all the sins that I have done. Cleanse me, Lord, Cleanse me, Lord, with your holy blood. with your holy blood. Lord, Lord, help me help me to obey your words, to obey your word. and I receive And I receive all your promises. all your promises. I am rich, I am rich, and I will be a generous person. and I will be a generous person. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I receive my victory I receive my victory now. now. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Sabay dinadalangin ko ang kalusugan buhat sa Diyos na buhay ang dumaloy sa inyong lahat. I speak healing to every sickness and diseases, and I rebuke all the works of the enemy in your life. In Jesus' name. And let the mighty finger of the Lord touch right now your liver, touch your heart, touch your lungs, touch right now your brain, touch your bones, touch your blood. I release healing over your kidney. I speak healing over your enlarged, your large intestine. I speak blessing to all of you. Receive it now, as God promised that by His stripes we are healed. From now on, you are declared rich and generous. To God be the glory. In Jesus' name, everybody shout and say, Amen. Isa pa, Amen. Isa pa, Amen. Live in prosperity.